Good day po sa lahat. At yan po, bago ang lahat ay gusto ko munang i-shoutout lahat ng aking mga subscribers na nakatutok palagi sa aking vlog, sa aking YouTube channel. Yan guys, at marami na nga po nagtatanong kung kumusta na raw po ang aking ubas after kong i-pruning. Ito po ay kung nakita nyo ay magti 3 weeks na po sila. At yan po, mag-start na naman po tayo mag-abono. Every week nag-apply po ako ng abono para nga po mapaganda ang tubo ng aking ubas. At yan guys, nakita nyo naman may mga dahon na. Yan, syempre once na tumubo yung dahon, may kasama na pong mga bulaklak. Yan, at yan po ang ipapakita ko sa inyo. Yan. Nung nakaraan ay hindi muna ako pasensya na po kayo, hindi po ako nakapag-upload ng video regarding po dito sa aking ubas sa kadahilanan na marami pong mga ginawa, napaka-importanting mga bagay na ginawa. Pwede na! At yan po, narinig nyo, sobrang yan po, may bagyo kasi tayo, so yan po nakaka-apekto pa rin dito sa ubas. Ayan, napaka-importante po ng UV plastic o greenhouse. Dito, nakita nyo, nilagyan ko na po yan. Yan, nakita ko na po. Yan o, may UV plastic na po yan. Napaka-importante po ng greenhouse sa ubas, lalo po ngayon na maulan. At yan po, medyo delikado po sa mga nagbubloom o bumubukang mga bulaklak ng ubas. At sa ngayon po, nagsisilabasan pa lang po yung mga bulaklak ng aking ubas. At yan po, yan ipapakita ko sa inyo. Yan. And guys, unahin po natin yung bulaklak ng Baikonur. Yan. Ito po. Yan o guys. May dalawang bulaklak na sila. At yan po, pag ganyan pong itsura, heavy pants po yan. Yan. Ito pa po. Yan, kita nyo. Actually po, marami na po sila. Yan. Mga nagsisilabas ang mga bulaklak. Yan, bulaklak po yun ng Green Brazilian. Yan, marami na po ang nakita kong mga nagsilabas ang mga bulaklak dito sa aking ubasan, syempre. At siyempre po, may mga nauna na rin ng mga hindi ko po tinanggal kasi sayang, nanginayang po ako sa mga bunga na ito. Nice. Yan, ipapakita ko sa inyo. Pasensya na kayo guys. At napakagulo dito sa aking ubasan. At later on, gaganda rin po yan. Guys, oh. Nakita nyo. Ito. Lakas ng hangin. Yan. Napakaganda po talaga ng yan po guys, oh. Yan, oh. Once na nasusunod nyo yung tamang pag-apply ng abono. At ngayon po, yan nga po, ang ganda pag may maganda kang mentor na tulad po ni Sir Eds. At sinishare niya po ang lahat ng kanyang sekreto sa akin pagdating sa pag-aalaga ng ubas o pagtatanim ng ubas, lalo sa pagpapabunga. Kasi dyan nga guys, kailangan na alam natin yung mga pasunod-sunod para yan nga po, gumanda yung tubo ng ubas, lalo ngayon na nag-pruning ako at magpapabunga na naman. And guys, so gano'n. At yan guys, kung sabi ko nga, kung gusto nyo rin subukan ang pagtatanim ng ubas, ay nandito po yung contact number ni Sir Eds. At tawag na lang po kayo kung gusto nyong subukan din ang pag-aalaga ng ubas. At yan po, balik po tayo sa aking pag-pruning. Ang pag-pruning guys ay napaka-selan. Kasi hindi po basta-basta putol ka lang sa yan po, sa mga sanga. Ganito. Dapat alam mo yung sangang puputulin mo. Dahil dyan po lalabas yung lahat ng mga tawag dito, mga bulaklak. Hanggang dun yan sa dulo. At marami na po akong nakikita mga bulaklak na nagsisilabasan dito sa aking ubasan.
At makita nyo yan pag once na mamulaklak na, mag-bloom na yung tawag dito, yung mga bulaklak. Yan po. May mga tulad nito, Black Riviere. Yan, Black Riviere po yan. Yan, oh. Dito nyo. Bulaklak na yan. Ito po. Yan, oh. Ayan, bulaklak na yan. At marami pa naman po akong nakikita. Yan. Guys, at nakita nyo dyan sa aking likod ay nagsimula na po ang taniman dito ng palay. Pagtanim ng palay. Yan. At sabi ko nga, pag ang ubas ay nalagaan nyo all year round. Yan guys, oh. All year round ay magkakaroon kayo ng ubas. Sana all. Hindi kayo mawawalan. Tamis na. Guys, oh. Kagayan, ang kagandahan po pag may tanim kayo. Yan, ang ubas. All year round, wala pong season. Mamumunga po, namumunga ang ubas. Oh my God! Wow! Kahit na rainy season. Yan. Meron po tayong kung magtanim kayo ay meron po kayo palaging ubas all year round. Yan. Yan guys, oh. At nagsisilabasan po lahat ng mga bulaklak. At yan po, ito po ay hindi ko pa tinanggal, pati po dun sa dulo marami na rin po tayong mga ubas pa dito, yung mga bunga. Yan guys, oh. Binalot ko na rin po ng net para safe po sa lahat ng ibon. Yan guys, oh. Ito naman po yung 6-month-old kong ubas. Tingnan nyo naman po yung yung trunk niya, oh. Ang liit pa. Ang liit pa, pero namumunga na. Yan. At marami pa po. May mga nagsilabasan ng bulaklak, eh. Ang Baikonur ang galing talaga. Yan guys, oh. Bulaklak yan, oh. At may mga bulaklak ng Baikonur. Actually marami pa po, marami talaga. Ang kagandahan po ng Baikonur, ang lakas mamunga. Lakas mamunga talaga. Yan. At natutuwa ako po, natutuwa ako sobra. Kasi marami mga tawag dito, mga bulaklak nagsisilabasan. At sana nga po ay tuloy-tuloy na yan. At hindi na po lumakas yung hangin. Lakas po ng hangin dito. Sobrang lakas. Kaya nasisira po yung UV plastic ko. Tulad po niya, no, dito sa parting ito. Sobrang lakas ng hangin. Sira ang UV plastic. Yan. Kita nyo guys, oh. Meron pa naman mga bulaklak na dito, guys, oh. Mahirap dito, guys. Talagang gagastos ka na gagastos. Pero sulit naman pag nakita nyo naman na okay yung inyong pananim at maraming mga bulaklak. Yan guys. Yan kagandahan sa may tanim kayo. Lalo na ngayon. Hindi lang naman po ubas yung aking tinatanim. Tatanim natin po ako ng iba't ibang mga gulay. Nakita nyo naman sa aking mga last video ay siyempre isubukan nyo rin po ang pagtatanim ng iba't ibang gulay. Kasi sa sobrang mahal ng mga bilihin ay talagang laking tulong po na may mga tanim tayo, mga gulay o may mga tanim tayo. Kasi bukod sa nakakatipid tayo, pwede rin natin pagkakitaan. Opo,
Huwag po tayong umasa lang sa buwan ng sahod natin kasi ang taas na po ng inflation. Talagang mataas na po yung mga bilihin ngayon. At hindi na po natin yan maiwasan. Ang gagawin natin, ang dapat lang gawin natin ay sabayan natin. Kaya napaka-importante po na marami tayong mga source of income. Nice. Na gawin o dapat nating pag-isipan na magkaroon tayo ng mga source of income. Para nga po makatulong na rin sa pamilya natin kasi napakahirap po mag-budget kung kulang naman talaga yung ibabudget natin. Yan guys, ito po ito gumastos na rin ako at yan po, sana po ma-encourage kayo na magtanim din ng kung ano-ano, lalo po itong ubas. Napakaganda po na magtanim po nito kasi yan po, bukod sa libangan, yan po, pwede mo rin pong pagkakitaan. Yan guys, yan o, nakita nyo, yan, nag-loan na naman po ako dito para dito sa mga bakal na ito. Yan, loan lang tayo ng loan at soon may magandang resulta naman po yan kasi may yan nga, may pinaglalaanan naman, may napupunta naman yung mga nauutang natin. Ayan guys, kaya yung iba galaw-galaw din po kasi napaka-importante na may mga tanim tayong mga gulay, lalo po gulay kasi yan po ang pangunahing pangangailangan ng tao. Ang sarap po na meron ka pong pagkukunan ng income bukod sa buwan ng sahod mo. Yan guys, at yan po, may tatayo po ako dito ng kainan at sana po as soon as possible masimulan ko na. Yan, kaya guys, hanggang dito na muna po. Bye bye, God bless. At kung nagustuhan nyo po yung aking video, pindot naman po ang like button at subscribe na din po ako. At pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Salamat, bye bye.